Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito po ang kaganapan kaninang umaga sa Rizal Memorial Coliseum kung saan nag-intay ang mga tao pati na si General Torre sa pagsipot nitong si Basti Duterte para tuparin ang kanyang paghahamon sa kanilang boxing match nitong si General Nicolas Torre. Papunta na po kami sa Rizal Memorial Coliseum. At ito, nakikita nyo naman kung gaano karami ang mga taong naniniwalang itong si Basti Duterte ay pangangatawanan ang kanyang paghamon dito kay General Torre, kahit na nalaman naman natin na ito ay lumipad na nga papuntang Singapore. Anong malay nyo naman? Baka part ng strategy yan at itong si Basti Duterte ay biglang sisipot para sorpresahin tayong lahat dito sa Coliseum at bigla siyang dumating, since ang Singapore naman ay hindi naman kalayuan dito sa Pilipinas. Ayan po, ganyang karami ang mga taong nabulabog at naniwala dito sa paghahamon ni Basti Duterte. Ayan po, tingnan yung maigi. Okay, at ayan po, eto na yung mga nakakabit na mga tarpaulin tungkol sa laban na to. Ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano pinaghandaan. Kahit na maiksing panahon, ilang araw lang yan, ay pinaghandaan ng mga Pinoy. Matuloy lang itong paghahamon ni Basti Duterte na nagpapakamacho. Akala mo kung sinong matapang doon sa kanyang podcast o sa kanyang video na ipinakita sa media, sa social media. At eto, ganito karami ang taong naniwala na dahil nga sa kanyang mas malaking kalamangan, malaking tao siya, mas mataas, mas malaking katawan, bata, itong si General Torre medyo may kaidaran na kung itutuusin mo dito sa lalo na kung pag-uusapan ay boxing. Ang 55 years old ay hindi na po bata. Kahit na itong si Manny Pacquiao nung lumaban at 46 years old, itong nakaraang mga araw lang, makikita nyo naman na hindi na ganun kabilis ang kilos. Although yung lakas niya ay maybe nandun pa rin, pero napatunayan natin na ang 40 pataas ay hindi na bata kung ang pag-uusapan ay boxing. So ito, papasok na tayo sa loob ng Coliseum. At yung kine-question nila Basti Duterte, pati na itong si Pulong Duterte, bakit daw ginawan pa ito ng ganitong klaseng fundraising kung talagang boxing laman ang pag-uusapan. Diyan po natin makikita kung gaano katalino, kung gaano ka-sharp mag-isip itong si General Torre. Hindi naman uubra na gagamitin mo ang resources ng gobyerno, gagamitin mo ang iyong panahon bilang isang PNP chief, gagawa ka ng isang ganitong klaseng pagtugon sa hamon ng suntukan ng walang katuturan. Kaya nilagyan niya ito ng katuturan, matuloy lang. Ginawa niya itong paghahanda na to, ginawa niya itong fundraising na to para hindi maging questionable. At napakalaking move po yan, napakalaking dahilan po yan para lang matuloy nga itong paglaban ng boxing ni General Torre dito kay Basti Duterte. Hindi po uubra na ikaw ay isang government official, isa kang PNP chief, na bigla ka na lang makikipagsuntukan dahil hinamon ka. Ngayon, very intelligent move ito, very wise move ito, very professional move itong ginawa ni General Torre na gawin itong makabuluhan, ginawang fundraising. Tamang-tama nga ito dahil marami tayong naging biktima nung nakaraang kalamidad, itong bagyo, maraming naging biktima sa baha. So ano ang resulta nito?
kung ito ay magkakaroon ng ganitong kaganapan na maghipagbakbakan siya dito sa lona, sa boxing, kung wala po itong katuturan, magsakitan lang silang dalawa ni Basti Duterte, magiging questionable po ito para sa isang government official, para sa isang PNP chief na isang public servant. So ngayon, inisip ito ni General Torre na magkaroon ng kabuluhan. Matuloy lang. Tinulungan na nga ni General Torre itong si Basti Duterte para matuloy itong boxing na to. Kaya meron siyang ginawang fundraising para hindi maging questionable ang kanilang gagawing pagbakbakan. Pero ano ang resulta? Pero hindi pa rin nga tayo nawawalan ng pag-asa. Baka nga itong si Basti Duterte ay sumipot dito sa Rizal Memorial Coliseum. Again, Basti Duterte, pagmasdan mo kung gaano karaming tao ang nag-aantay sa iyo dahil sa iyong paghamon. Hindi mo po pwedeng hindi mo sabihin na hinamon mo si General Torre. Masyado nang mababaw na kadahilanan yan kung sasabihin mo hindi ka naman naghamon. The mere fact na sinabi mong tatalunin mo sa suntukan itong si General Torre sa ating mga lalaki na may malaking ba. Paghamon na yan. Kaya ngayon, panindigan mo. Nasaan ka man ngayon, panindigan mo itong ginawa mong paghamon. Eto na, inaantay ka na ng mga mamamayang Pilipino, inaantay ka na ni General Torre dito sa Rizal Memorial Coliseum. Sana dumating ka nga. Sana ito ay part ng strategy mo na kunwari lumipad ka papuntang Singapore. Sana nga maraming umaasa na magpapakita ka since lamang na lamang ka dito sa age, sa height, sa build, lahat ng anggulo lamang ka rito. Kaya ang puhunan mo na lang dito, ang kailangan mong dalhin dito sa Coliseum, yung iyong ba, yung isang pares na ba ang kailangan mo. Hindi ka ba? Dahil kung kinakabahan ka, yan ang malaking problema. Hindi ka talaga makakarating kung imbis na ba, kaba ang meron ka. Eto na mga kapatid, mga kababayan, papasok na itong si General Torre dito sa Coliseum. Papunta na siya dito sa ring. Pagmasdan nyo ang galaw at hiyawan ng mga tao, tuwang-tuwa na makita si General Torre na itong paghamon ni Basti Duterte ay kanyang kinol. So ngayon, Basti Duterte, ikaw naman ang may problema ngayon dahil sa paghamon mo na yan. At kung hindi mo mapapatunayan na ikaw ay mayroong malalaking ba, malaking problema, malaking kantsawa nga abutin mo sa mamamayang Pilipino.
sumasalihin. That's the video. Kasubukan, hindi lamang si Mayor at anak ni FPRD na sinasalihin. He's the incumbent vice mayor from the big city of the south. Here is Mayor Sebastian Duterte. And his opponent right across the way is standing tall as a nation soccer. A man who has dedicated his life to law, order, and justice, feared by fugitives, respected by the nation. He led a high-profile apprehension of Apollo Illinois and stood firm in serving one to a former president, showing that no one is above the law under his watch. Representing the Philippine National Police, let's welcome PNP Chief General Nicolas Torre. Na magbibilang tayo ng 10 pag-ibigan lumaki na kanyang kalaban, siya na po ang magiging panalo. Sigurado natin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 'Sponsors na
ang entrance na nakolekta natin. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. At sa mga donors natin galing sa labas, meron na po tayong nalikong na 16 million pesos na pala. Meron na po tayong 2 tonelada ng bigas at mga dilata na total na halaga ay nasa 4.2 million pesos in goods. Maraming salamat sa inyo sa inyo na suporta. Ang ayuda nito ating ibibigay nandito ang DSWD, nandito ang Red Cross National at ang Red Cross Quezon City. Ating natin ito si Dennis Adolfo at saka si Miss Pan at ang ating DSWD. Andito pala gusto ko i-acknowledge sa ating SILP. Kalakpan natin ang ating SILP sa Secretary Jomvic Minolda. Sagutin naman natin ang diliman ito. May mga nagtanong, bakit natin diliman ito? Bakit ito ba pinatunan ito? Well, nang sinabi sa akin yung hamon, alam ko naman mga pahiman na hamon, nakita natin na opportunity na makatulong sa ating mga kababayan. Nagdaan ang tatlong bagyo, nagdaan ang hamaga, at marami ang salata ng bagyo, ng baha, at ating mga kababayan na doon pa sa kanilang mga evacuation centers. Kami mga pulis, ang Bureau of Fire, ang Bureau of Jail Management, ang mga sundalo ay mga first responders, nakita namin ang hirap ng ating mga kababayan. Aside sa aming sarili na magtulong dahil na aming duty, naisip namin medyo maganda yung oportunidad para maka-raise ng pondo extra para sa ating mga kababayan. Kaya tinuloy natin ito, kaya tayo nagpapasalamat sa ating mga kababayan na sumuporta. At pangulit, gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan, mag-aisa tayo, huwag natin payagan, nilalaman na kapangalan ng Pilipino, tigilan na natin yung mga name calling. Kung ano ang mga name calling, tigilan na natin yun. Sa mga yung lahing Pilipino, dugo po, isukuha kami ng puhunan. Hindi pwede girahan. Hindi tayo matayag ng girahan ating mga Pilipino ng banyaga o mga kapatid ng Pilipino. Itaas natin ang dangal ng Pilipino, itaas natin ang ating mga Pilipino. Kaya again, maraming salamat sa inyong mga suporta, sa ating mga sponsors, sa ating team, and ito pala, si... Nag-ulit si Senator Manny Pacquiao na kanyang bill. Idinigay niya ang kanyang bill. Tawag ito optional. Ito yung first Filipino all-time rate na bill na sinigay sa kanya sa Constitution. Ibigay sa natin para ito ang ating emotion, makaligong ng pondo na pinagalitan sa ating mga kababayan. Pagpapalapit sa ating mga Pacquiao! Ako na yung mga salamat sa ito. So once again, sa mga tuloy, sa mga tulunok, we have a really better show. Wala lang yung ating alaman, pero nakita naman, dala tayo sa mga entertainment dito, pwede ito magtapos natin mag-concert tayo. So once again, sa ating mga sponsors, sa ating mga supporters, sa ating mga organizers, tayo po lahat, palapag po muna ang ating mga sarili. Tayo po, at tunay na manalo sa araw na ito. Magandang umaga, maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ito
kapatid, mga kababayan, so idineklara na nga na panalo itong si General Nicolas Torre by default sa hindi pagsipot nitong si Baste Duterte na hindi nagpakita ng kanyang pagkalalaki. Yung kanyang mga malalaking ba ay hindi malaman kung napunta na nga sa kanyang leeg. So ngayon, ano ngayon ang iyong ihaharap na mukha sa iyong mga kababayan diyan sa Davao? Ang mukha na ihaharap mo sa buong Mindanao? Ang mukha na ihaharap mo sa buong Pilipinas? Pahiya ka ngayon, Baste Duterte, kasi ikaw, masyadong matabil ang bibig mo, hindi mo naman pala kayang panindigan ang mga sasabihin mo. Pinapatunayan mo lang na pareho ka rin doon sa ama mo, na puro kyaw-kyaw, na wala naman palang ibubuga. Nang hamunin niya itong si Kawal de Carbonell na magduelo sila, hindi rin sumipot ang tatay mo. Hinamon ka rin actually ni Kawal de Carbonell na magduelo rin kayo sa Luneta, hindi ka rin sumipot. Of course, lalong hindi mo sisiputin yon dahil bala yon. Ngayon dito, ikaw ang naghamon, Baste Duterte. Ikaw ang naghamon. Sa ating mga kalalakihan, pag ikaw ang naghamon, hindi mo pwedeng ayawan pag kinol ang hamon mo. Lalabas niyan na ikaw ay super duwag. Ang tawag nga natin sa kabataan natin noon, duwag walang bayag. Ayan, tinurang ko na kung ano yung mga malalaking ba na dapat mong dinadala dito sa ibabaw ng lona, dito sa Rizal Memorial Coliseum. Disappointed ang mga mamamayang Pilipino, pero nagkaroon pa rin ng kabuluhan itong ginawa ni very intelligent na general. Ginawa niyang makabuluhan ito kahit pakiramdam niya ay hindi kasisipot. Naging makabuluhan ang araw na to. Maraming nakalap na donasyon. Pati si Manny Pacquiao, itong si Senator Manny Pacquiao, nag-donate ng isang belt niya na ipapa-auction para maging part ng collection, magiging part ng fundraising. Siguradong malaki-laki ito pag in-auction to, at para maraming makinabang na mga biktima noong baha na kagaganap lang itong mga nakaraang araw. Ngayon, Baste Duterte, isang napakagandang move ang ginawa ni General Torre. Maraming Pilipino ang makikinabang, pero doon sa ginawa mong paghamon, maraming na-disappoint, na-disillusion sa'yo at nawala ng gana doon sa mga pinakikita mong kamatsuhan. Ang dami mo pa namang dinidisplay na tattoo. Ngayon, baliwala ng lahat yan. Ipabura mo na yan. Dahil yan ay hindi nababagay sa isang tao na may katapangan. Hindi biro ang magpatato ng ganyang kadami. Masakit sa balat yan. Pero hindi pala yan sukatan ng katapangan. Kahit na pati mukha mo, patatuan mo, kung duwag ka, duwag ka. So ngayon, ayan na ngayon ang magiging kantsaw sa'yo ng mga kalalakihan ng buong Pilipinas. Pati dyan sa Mindanao. Marami dyan mawawalan na ng gana sa'yo. Mawawalan ng gana sa mga salita nyong mga Duterte na hindi ninyo kayang pangatawanan. So mga kapatid, mga kababayan, nakita nyo naman, hinarap ni General Torre ang hamon. Pero itong si Baste Duterte, nagpakamamon. Nagpakaduwag. At hindi nagpakita ng kanyang malalaking ba. Wala, umatras po. Totally, hindi na nagpakita, hindi na nagparamdam. Ibig sabihin nito, kiyaw-kiyaw lang siya, ngaw-ngaw lang siya, nagpapasikat lang sa media. Akala niya, hindi ikokol nitong si Nick Torre, General Nick Torre, ang kanyang hamon. Ngayon, habang buhay mo nang dadalhin yan, Baste Duterte, habang buhay mo nang magiging marka yan. Marka ng isang lalaking duwag. At marka na nagkukumpirma na kayo mga Duterte ay duwag. Matatapang lang kayo dahil may mga nauutusan kayong yumari dun sa mga kalaban nyo. Pero kung kayo mismo ang haharap sa
labanan, ay duwag kayo. Okay, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan na lang. Enjoy natin itong video na to. Thank you so much for joining me today. At mga kapatid, mga kababayan, doon po sa mga bago lang dito sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati yung like button, i-comment nyo na po, antsawan nyo na gusto itong si Basti Duterte para makarating sa kanya, i-share natin kung kani-kanino itong video na to, para tingin natin kay Basti Duterte, pati kay Digong, pati kay Sara Duterte, pati kay Pulong, at sa buong angkan ng mga Duterte, na itong si Basti Duterte ay naghamon, hindi sumipot at nagpakita ng karuwagan. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At magkita-kita po tayong muli.